Hi guys, bago tayo magsimula ay nais kong magpasalamat sa iyong suporta at huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sinimulan na ng ating bida na tapusin ang buhay ng magkapatid, ngunit nang tumama ang kanyang atake ay labis siyang naguluhan sa kung bakit hindi niya nagawang tapusin ang magkapatid at lalo siyang nagulat nang kanyang makita ang amahi ng bayaning si Mago at pinuprotektahan nito ang magkapatid. Sa mga hindi nakakakilala sa matandang si Mago, siya ay isang bayani na kasamahan ng ating bida na si Gangyu, ngunit sa kasamaang palad ay namatay ito nung nakaharap nila ang villain na si Huang. At makikitang nagkaroon ang mga barrier sa kanilang palibot na naging dahilan upang hindi sila mapinsala mula sa atake ni Gangyu. Bahagya naman natuwa ang magkapatid ng kanilang makita ang kanilang guro, habang si Gangyu ay labis pa ding naguguluhan sa kung ano ang ginagawa ng matandang si Mago, at kahit patay na ito ay nagagawa pa din niyang protektahan ang kanyang mga estudyante. Napaisip naman si Gangyu kung ang barrier na iyon ay gawa ng magkapatid na si Mael at Mel at kung iyon ay isang summoning illusion. Ngunit agad din niyang naisip na walang paraan upang makagawa ng ganoon kalakas na barrier ang magkapatid na mula sa ikalawang basement na palapag, kaya kanyang nasisigurado na ang barrier na iyon ay ability ng matandang si Mago na kanyang inilagay sa magkapatid upang protektahan ito sa bingit ng kamatayan, kahit na maaring siya ay nasa kabilang buhay na sa mga panahong mangyari iyon. Ngunit labis pa ding naguguluhan si Gangyu kung bakit sa dalawang magkapatid na iyon niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, dahil para sa kanya ang dalawang batang ito ay criminal. Bigla namang naghanda ng atake si Gangyu upang tuluyan ang magkapatid, habang kanyang sinasabi na wala namang magbabago kahit ano pa ang kanyang isipin sa naging dahilan ng matanda. Labis namang pinagpawisan sa takot ang magkapatid na si Mael at Mel nang kanilang makita ang ating bida na muling naghahanda ng kanyang atake at makitang nagawa niyang basagin ang barrier, ngunit sa kanyang pagkagulat ay biglang lumabas ang mas maraming mga barrier upang protektahan ang magkapatid. Labis naman nagalit si Gangyu sa ginagawa ng matanda at hindi niya alam kung ano ang kanyang dahilan upang gawin ang bagay na iyon. Makikita naman sa amahi ni Mago na wala itong bahid ng masamang intensyon sa kanyang ginawa, hanggang sa muling na namang umatake si Gangyu at isa-isa niyang winasak ang mga barrier ng matanda, at habang ginagawa iyon ni Gangyu ay patuloy din itong iniisip kung ano ang naging dahilan ng matanda upang gawin iyon. Habang ang magkapatid na si Mael at Mel ay labis nang nababahala at makikitang tila nawawalan na ng malay si Mael habang nasa kondongan ng kanyang ate. At napunta tayo sa nakaraan kung saan buhay pa ang lahat ng bayani na kasamahan ng ating bida, habang sa hindi kalayuan ay makikita ang matandang si Mago habang kanyang hinahaplos ang mga ulo ng mga bata. Nasisiyahan naman ang ilan sa mga bayani ng kanilang makita na tila hindi napapagod ang matanda. Masaya ding sinabi ng isang bayani na nais niyang gumawa ng maraming mga anak kapag sila ni Tommy ay ikinasal. Medyo naasar namang itinanong ni Tommy kung kailan niya sinabi na papakasalan niya siya. Habang si Rausa ay tinitingnan lang ang mga ito at nang tila ay mag-aaway na ang dalawa ay agad din niyang sinaway ang mga ito at kanyang sinabi na wag silang mag-aaway, hanggang sa natigil ang kanilang pag-uusap nang tawagin sila ng matandang si Mago at kanyang sinasabi sa kanila na wag silang manood lang mula sa itaas. Dagdag pa niya na bumaba ang mga ito at makipaglaro sa mga bata. Makikita naman ang 5 bata na kasama ni Mago at ang 2 bata sa kanyang magkabilaang braso ay siyang mga bata na si Mael at Mel. At sa ilalim ng asul at maaliwalas na kalangitan ay makikita ang mga bayani na masayang nakikipaglaro sa mga bata, habang sa di kalayuan sa ilalim ng puno ay makikita ang ating bida na nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang kasamahan na nakikipaglaro sa mga bata, hanggang sa siya ay tawagin ni Mago at lumapit sa kanya at itinanong kung hindi niya gusto ang mga bata. Bilang Taigon ay sinabi ni Gangyu na hindi sa ayaw niya sa mga batang iyon, sadyang hindi niya lang alam kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Sinabi naman ni Mago na gawin lang ng ating bida kung ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya ay bata. Ngunit sinabi ni Gangyu na ang kanyang mga magulang ay sumakabilang buhay pagkatapos siyang ipanganak.
At ang nag-iisa na matatawag niyang pamilya ay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Gangho. Labis namang nagulat si Mago nang kanyang nalaman na walang kinagiznan na magulang ang ating bida at agad na humingi ng tawad dahil sa kanyang walang pakundangang naging tanong. Pagkatapos ay agad ding sinabi ni Mago na maari niya iyon gawin sa kanya at magpanggap sila bilang mga bata. Hindi naman may pinta ang mukha ni Gangyo nang marinig ang suhestyon ni Mago na sa kanilang edad ay magpapanggap pa silang mga bata. Dahil sa naging reaksyon ni Gangyo ay agad ding naunawaan ni Mago na tila na ilang ito sa kanyang suhestyon kaya agad nitong binawi ang kanyang sinabi dagdag pa niya nagbibiro lamang siya. Patuloy naman sa pag-uusap ang dalawa sa kung paano hindi alam ni Gangyo ang makipag-interact sa mga makukulit na batang iyon habang ang iba niyang mga kasamahan ay masayang nakikipaglaro sa mga bata hanggang sa naputol ang napakasayang iksi ng iyon kung saan nagawang patayin ni Huang ang lahat ng mga bayani na kasamahan ng ating bida. At nang dumating si Gangyo ay hindi may pinta ang kanyang mukha sa pagkagulat ng kanyang makita ang pinsalang nagawa ng labanan ngunit lalo siyang nagulat ng kanyang makita ang lahat ng kanyang mga kasamahan na duguan sa lupa habang nanganganib ang kanilang buhay ngunit sa kasamaang palad ang ilan sa kanila ay wala ng mga buhay. Makikitang magkatabi si Tomei at isa pang bayani habang si Rausa ay katabi ang lalaking boda na bayani. Labis na nagalit si Gangyo nang makita ang walang awang pagpatay ni Huang sa kanyang mga kasamahan na nagdulot na lumuha siya ng dugo hanggang sa nagawa niyang marinig ang boses ng matandang si Mago at makikita itong parehong duguan ngunit kahit nanganganib ang buhay ay masaya pa din itong sinasabi na magiging okay lang ang lahat. At bumalik sa kasalukuyan kung saan nagawa ng basagin ni Gangyo ang maraming mga barrier at nag-iisa na lang ang natitira upang protektahan ang magkapatid. Makikita ang labis na pangamba ni Mel habang kanyang hawak ang walang malay na katawan ng kanyang nakakabatang kapatid na si Mael. At sa kabutihang palad ay hindi agad kumilos si Gangyo upang wasakin ang natitirang barrier at nang kanyang pinagmasdan ang mukha ng amahi ni Mago ay tila nakangiti ito sa kanya. Maya-maya pa ay makikitang unti-unting ibinababa ni Gangyo ang kanyang hipag habang si Gia ay labis na nagtataka at nang tuluyan nang makababa si Gia ay agad siyang tinanong ni Gangyo kung talaga bang nagagawa niyang makabasa ng mga alaala mula sa mga ability ng ibang tao na agad naman sinang-ayunan ni Gia kaya agad na itinuro ni Gangyo ang amahi ni Mago at iniutos na basahin ni Gia kung ano ang nasa isip ng matandang iyon para sa kanya. Nais ni Gangyo na malaman ang naging dahilan ng matanda sa patuloy nitong pag-protekte sa dalawang kriminal na mga bata. Labis namang nagulat si Gia kaya itinanong niya sa ating bida kung talagang iyon ang bayaning si Mago na agad namang sinang-ayunan ni Gangyo. Pagkatapos ay makikitang binasa na ni Gia ang iniisip ng matanda at sa kanyang pagkagulat ay ang masayang mga larawan lamang ng magkapatid na si Mael at Mel ang naroon. Ngunit nang makita iyon ni Gangyo ay hindi ito natuwa at kanyang sinabi na hindi iyon kalugod-lugod. Gayunpaman ay sinabi naman ni Gia na mga cute ang kung ano ang iniisip ng matanda. Itinanong naman ni Gangyo kung bakit nandoon din ang mga alaala ng mga pagpatay. Kaya sinabi ni Gia na ang ability na iyon ay kinast sa kanila dagdag pa niya na hindi niya sinasadyang ipakita ang mga ito ayon din kay Gia na sinasabi niya lang ang mga iyon dahil baka sakaling magkamali ang ating bida. Seryoso namang sinabi ni Gangyo na anuman ang sitwasyon at dahilan ng mga pagpatay na iyon ay tatapusin niya pa din ang magkakapatid. Dahil sa sinabi ni Gangyo ay makikitang nalungkot ang amahi ni Mago kasama ang dalawang magkapatid dahil tila walang paraan upang pagbigyan ni Gangyo ng pagkakataon na mabuhay ang magkapatid. Wala namang naging tugon si Gia sa sinabi ni Gangyo dahil alam niya na wala siyang magagawa upang pigilan ang kagustuhan ni Gangyo na ubusin ang lahat ng bilanggo at muli tayong napunta sa nakaraan kung saan sa isang hindi matukoy na lugar ay sinisimulan ang isang auction ng pagsara sa mga ability ng gumagamit.
At makikita ang maraming tao sa ibaba ng stage habang sa taas ng stage ay makikita ang isang tao na nagseselita habang sa kanyang magkabilaang tabi ay makikita ang dalawang lalaki na may hawak ng hindi kalakihang silda at sa loob ng mga sildang iyon ay naroon ang mga batang inalipin at para sa kanila ang lugar na iyon ay isang impyerno at si Mael at Mel sa edad na 6 na taong gulang ay magkasamang nakakulong sa impyernong lugar na iyon.